yellow. Pero yellow siya. Ganda-ganda niya. Oh. Welcome back guys. Ang tagal ko rin nakapag-vlog. Meron man akong pinopost sa vlog ko, yung short lang. So kasi busy ako ditong nakarang linggo, so hindi ko masyadong na-focus. Pero inalagaan ko pa rin sila. So itutur ko ngayon. Quick tip lang naman siya ngayon. Araw na to. Make sure to subscribe para lagi update sa mga bago ko videos. At disclaimer lang po, ito lang po yung karanasan ko sa pag-alaga ng orchid. So samahan niyo ako. I-tour ko ulit kayo sa pag-update ng aking mga orchid. So ayan siya. Ngayong oras ito mga alas 2. Kasi nga hindi ako makapag-vlog dito ng mga alas 10, alauna, ganyan. Mainit kasi. So pero kanina nagdilig ako ng mga 7 o'clock kasi mainit. So mamaya after nito magdidilig din kasi ako kasi mahangin dito. So mabilis matuyo yung mga media nila. Itong mga Garomatophyllum ko tulad dito, talagang nahanginan siya. Yan, tuyong-tuyo na naman. So yan siya. Okay siya dyan ulit to. Yan, nagtabahan nila talaga. So kahit hindi ako nakapag-vlog nung nakaraling ko, alaga ko pa rin man sila. Hindi lang ako nakapag-video sa inyo para mapakita ko ang lagay nila. So ngayon, i-update ko ngayon kung ano yung mga lagay nila ngayon, kung ano yung mga itsura nila ngayon, last tsaka yung ngayon. Oh, yan siya. Ito yung last, itong haba na ng mga bagong shoots niya. Ito yung Garomatophyllum hybrid. So yan siya. Ito, tuyong-tuyo, ang lakas ng hangin talaga dito. Pero kung makikita mo, okay naman siya. Ibago din siya sa panibago. Ayan. Yan sila ulit. Tapos ito. Ito. Taba din ito. Ito nakakatuwa to. Yan, may bago siyang shoots doon. May lumalaki na. Yung may bago siya, lumalaki na rin yung dati. Ito na siya ngayon siya. Malaki na siya. Yan siya. Yan. So yan. Tuyong-tuyo yung media niya kasi nga ang daming butas ng pinaglagyan ko sa kanya. So ganyan mangyayari talaga. Mabilis matuyo. Pero gustong gusto ko yon kasi iiwasan natin yung fruit rot para maiwasan din sila mamatay. So ngayon tag-init, mainit ngayon, magmamahal araw na. So double yung init. So kailangan ko silang talagang diligan 2 times a day. So yan. Manlaro mabilis. Kaya hindi ako natatakot magdilig pag ganitong mainit. Kasi mag-summer na, normal yun. Pag mainit na mainit, severe yung init, 2 times a week, 2 times a day ka talaga magdidilig. So kailangan mong gawin yun para ma-maintain yung root nila na green tip, healthy. Para, yan, tulad nito. Ayun, yung green na yun. Yan, hindi siya natutuyo. Stay pa rin yung lamig sa ugat niya. So, hindi siya natutuyo talaga. So, yan siya. Mga Garomatophyllum ko. 3 sila. Gusto ko pandagdagan yan. Pero ito kasi napaka-massive nito. Ngayon nakikita mo siyang ganyan. Nangigilan nilang. Pero pag yan na-establish siya ng buo, talagang disaster yung dahon yan. Talaga. Malaking space. Yung area ko kasi dito, hindi siya masyadong malaki. Gusto ko pa sanang i-extend doon. Kasi ayaw naman ni mami ko na extend pa kasi baka matakpan yung bintana namin. Extend ko lang siya konti. Tsaka gusto rin ng kapatid ko palitan na rin ng tubo kasi nga nakita niya nung nakaraan na bali siya nangalaglag, na lungkot din siya. So gusto niya palitan din ng tubo yan para daw matibay. Ayan, nakikita niyo ang hangin dito. Tsaka ang init kasi. Ayan, bukid dyan. Bukid. Talaga yung hangin dito mapaspas talaga sa kanila. Ayan siya. So, kailangan mo talaga ng diligan sila. Tapos yung mga sanggumay ko, mga Anosmum dendrobium anosmum, ayan siya. Naglalagas na yung dahon talaga. Eto hindi ko dinidiligan to once a week. Kasi sa linggo isang beses ko lang sila dinidiligan. Kasi naglalagas yung dahon nila. Etong sanggumay na dendrobium anosmum, all type of sanggumay. Maraming klase to. May apilum. So, apilum, anosmum, ibang klase siya. So, itong type na to, may dormancy to. So, pag nakikita nyo naglalagas ng ganyan yung mga dahon niya, magbawas na kayo ng pagbibigay ng fertilizer. Tapos, watering schedule nyo rin. Bawasan yung hanggat maaari.
huwag kayo magdidilig. Lagi sinasabi, pag niniligan mo siya, pag nasa ganyang stage siya naglalagas, hindi ka niya bibigyan ng maraming flowers dito sa cage niya. Ang bibigyan siya, keikis. So, imbis na bigyan ka ng maraming buds, bibigyan ka niya maraming keikis. So, reduce yung water, reduce yung fertilizer. At tapos, pagkatapos kung hindi mo siya dinidiligan, i-maintain pa rin high humidity niya. Ilagay mo siya sa malilim na pwesto para kahit hindi mo siya diligan, hindi siya ganun matutuyo. Tatandaan nyo, may dormancy ito. Normal lang naglalaga siyang ganyan, kaya mag-worry kung namamatay siya. Kung beginner ka pa nag-alaga nito, huwag ka matakot na naglalagas na ganyan, nakala mo patay na natutuyo yung ugat. Normal yan sa kanila. So, don't worry, okay lang yan. Itong apilo mo yan. Hindi ko sila dinidiligan, nasilayo lang sila ng mangga. Malilim dito, hindi naaarawan, pero yung ugat nila yan, tuyong-tuyo. Yung katawan niya, doon sa ugat niya, tuyong-tuyo. Okay lang, wala akong pake. Kasi, danas ko na to, naglalagas talaga sila. Ayan o, naglalagas siya. Soon, bibigay na yan ng buds. Every nodes yan, bibigay yan ng buds. So, pag nagbigay ng bulaklak, natapos na, hindi na siya ulit magbubulaklak dito sa dati pinagbulaklakan niya. Doon sa panibagong keikis na lilito doon sa ibabaw, doon ulit yung magbibigay ng bulaklak panibago. Pero pag namulaklak na to, hindi na ito magbibigay ng panibagong bulaklak. Magbibigay na yan keikis. So doon ka na makapag-propagate ng anosmum mo. Ikat mo na yan, ilagay mo sa sphagnum moss na may kasamang perlite, tapos styro sa ilalim. Miss mo siya every other day. Yan, kakaroon ka na panibagong orchid ng anosmum. So ganoon lang propagate yan. Pero ibibigay ko rin sa iba, pakita ko rin sa inyo ito dati, papakita ko sa inyo paano pinapadami yan mga anosmum type. Yes, tapos ito yung violet na may nakita ko sa inyo dati, ano? Ang tagal niya na 3 weeks na yan, mag-iisang buwan na siya. Tingnan mo siya, pero ang ganda pa rin ng flowers niya. Vibrant pa din ang colors niya, napakaganda. Yan. Bilad yan dito sa arrow. Yan, makikita mo rin yung arrow doon siya. Yan, dito extend ko pa dito. Yan, sa may kawayan na extend ko pa siya dito para ano. Ito yung akala ko hindi na magtutuloy. Yung nilagay ko dun sa yung niripat ko. Nakala ko din pero ngayon tinan mo siya. Dami niyang flowers. Nakakatawa lang kasi nalagaan mo siya, ibigyan ka niya ng flowers. Patience is the key lang talaga. Pasensya lang. Ganyan siya. Ayan. Yan. Ano lang siya. Uling. Pero okay. Dito, bird lang talaga dito. Yan, mga ugat niya. Ayan, oh. Green na green. Kasi 2 times a day ako nagdidilig para ma-maintain ko yung root tip nila na fresh. Kasi yan, once na nangitim yan, ibig sabihin, nasusunog siya at nadi-dehydrate. Makikita mo rin naman sa canes kapag nadi-dehydrate sila. Tulad nito. Ayan. Maintain siya dyan. Sabihin, nakakuha siya ng tamang humidity, mataas na humidity. Hindi siya nagtutoy, hindi siya nadi-dehydrate. Tapos ito yung nakakatuwa. Ang taba ng canes niya. Ang taba ng canes niya. Oh. Ang taba ng canes niya. Well, ang daming bigay ng flowers siguro nito. Taba ng canes siya. Nasa coconut husk lang siya. Ayan, hindi ko dinidiligan ng gusto yan. Pwede ko munang matuyo talaga para siguradong hindi magkakaroon ng root rot dyan. Tsaka yung pinaka-stem nila hindi magkaroon ng mga bulok-bulok. Ang taba, oh. Pero tapos na rin magbigay ng flowers to. Ayan, tapos na siya. Ayan siya. Ayan, ito. Ayan. Kahit mainit, hindi siya natutuyo kasi 2 times a day ako nagdidilig para ma-maintain natin yung root tip na green. Pag yan natutuyo, matutuyo yan, mawawala yan, makikita mo siya papayat. Ayan siya. Ito, nilipat ko rin to. Ano to? Inobi, yung mga keikis niya. Ayan, ang dami rin yung keikis. Oh. Pati ito.
Walang kamidya-midya yan. Nilagay ko lang siya diyan sa kahoy. Pero tinan mo yung ugat niya. Green pa din. Inimiss ko talaga sila ng tubig. Para maminting. Pag yan nangitim yung mga ganito, nangingitim na ganito. Tuyo, ibig sabihin ko lang sa tubig. Pero to ganyan talaga yan kasi mga old roots na yan. Pero mga ganyan, okay lang yan. Ibig sabihin buhay sila. Nakakasabay sila sa init. Tapos ito yung pinaglagyan ko dati ng ng falls na nalaglag. So pinilitan ko, nilagay ko tong dendrobium na to. 1 week pa lang to. Pero may kikis na rin siya doon. Ayan. May kikis. Yung pinaglagyan ko dati, nalagpapakita ko sa inyo. Namatay siya pero mayroon siyang buds. Pero sa tingin ko hindi na magtutuloy yun. Ayan ito. Mayroon siyang fertilizer na 15,912. Ayan yan. Kaya siguro nagkaroon sa atin siya ng kikis dahil doon. Pakita ko sa inyo yung pasta na nalaglag pero may buds. Kawawa. Pero di ko na siguro masasurvive yun. Ito siya yung nalaglag. Ito siya. Nalaglag. Meron siyang buds. Hybrid na pulse to eh. Pero yan, tinan mo siya oh. Nasira na talaga. Ano-ano na siya. Pero to tingin hindi na magtutuloy ito kasi ito brown na siya. Wala nang water na umaakit dito para supplyan ng water yung buds niya. Ayan. Sad to say, ganun talaga. Environmental stress. So, ayaw mo siyang mamatay na ganyan. Palitan na lang natin. So nakakatawa lang, pag may ganyan, may bad news, merong good news. Etong mga layonico. Ayan. May bago siyang buds ay kikis doon. Ayan. Kasi nga yan, naka-mount siya sa fern slab, sphagnum moss on the top sa gilid niya para ma-maintain yung high humidity. Tapos medyo malamig dito. Ayan, kaya nagkaroon siyang ganyan. Buhay na siya. At itong isa, ganun din. Ayan, may bago din doon sa may sulit. Ayun. Ayan, yan siya. Tapos si Aphrodite to, hindi ko na alam yung gagawin ko dito. Yan, may mga spike siya, pero wala siyang buds. Tulad nung kanina pinakita ko doon na false na namamatay. Wala siyang buds. Mahaba lang siya, mahaba to, doon sa net na yan eh. Abot na yan hanggang doon sa net. Yun na yung mahabang yun. Yan. Wala siyang buds. Ewan ko, siguro hindi niya pa namimit yung tamang lamig, yung temperature tapos sinasabi nila. Yan. Eto, humahaba. Wala akong nakikita ang buds, so mahaba lang siya. Para siyang sitaw. Yan, dalawa yan. Aphrodite din. Mayroon pa dito isang Aphrodite pa. Ganon din siya, pero ang dahon niya lalaki. Laki ng dahon. Ayan siya. Haba din. Pero wala siyang buds. Nakikis siya dun sa ilalim. Ayan. Ayan. Lalaki ng dahon niya. Laki. Pati itong isang sanderiano. Laki din ng dahon. Ayan, tulad ng Siriliana. Ayan. May bud siya. Pagdating sa dulo, puputok. Ayan. Kikis. Ayan siya. Okay lang. Kahit hindi ako namimigyan ng flowers, at least healthy sila. Hindi alam nakikita ang sakit nila. Yan, yun lang. Ito yung gusto ko lang dito. Panamigyan ng ganyan, hindi siya bigyan ng flower, bibigyan siya ng kikis. Yan. Yung isa kong parang bibigyan ko nito kasi nangingi siya, wala siyang collection nito. So bibigyan ko siya ng mga Siriliana. Yan. Ito pa isa nalaglag na. Ito nalaglag din to. Yan, bago. Yan, pero mayroon na siya mga ugat na bago. Ayan. Okay na siya ulit. Yan. Pati itong isa nilipat ko din to. Yung nasa pot. Yung nasa pot din to eh. Napaso, inabasag pero nakakape pa siya. Inilipat ko na din. Hindi ko lang napakita sa inyo kasi mga emergency na yun. Kailangan ko na talaga siyang ilipat. Yan. Meron siya, ang pinaka-media niya. Dito, upper slab na chunks, saka uling. Tapos konting sphagnum moss. Ayan. Makikita mo yung dahon niya. Ayan, sira. Pero okay lang yan. At least makikita mo yung importante niya yung pinaka-crown. Pag yung crown, nabulok, walang saan, mamatay yan. Yan. Pero may kasama yan dito na, ito yung kasama niya, na hindi nalaglag. Ayan o, dire-diretso na siya. Berde-berde siya. Tapos yung nakikita nyo dito yung mga nasa terracotta pot na dentro na nilipat ko dati ng mga kikis.
hinang ko na sila para sure na yung hangin nila, mahangin yung ugat, tsaka yung good circulation ng media. Ito na sila ngayon. Ayan. Meron na silang kikis. Yan. Kumaganda na. May mga ugat na rin doon. Ayan. Yun, may ugat na. Ang kikis niya, malaki niya. 4 yan. Ayan. 4 sila. Ikakunin ko pa yung isa. Ay, iniisip ko isa para makita nyo na ano talaga sila, nag-thrive talaga sila dito. Kasi nilipat ko na. Ayan siya. Akala mo lang basa yung pinaka-media niya, pero tuyo yan. Kasi ito sa media pagka media ang ganito gamit mo, tayo mo munang matuyo, slightly dry, bago ka magdilig. Pero ako pinakakatuyo ko, bago ko diligan. Kaya pa nagdidilig ako, tinatanggal ko yan sa isa. Pagka buno, tinatanggal ko, inilalagay ko muna isang area bago ako magdilig. Kasi tayo ko munang matuyo. Kasi pagka-araw-araw mong diniligan yan, nabasa ng gusto, tandaan mo crown rot na yun. Ay root rot na yun. Tsaka yung makikita mo yung mga stem niyan, magba-brown. Ibig sabihin, too much water na yun. Sagi na. Mamamatay na siya. Yan. Teka, pakita ko pa sa inyo isa. So, ito siya. Yan. Kikis na siya dyan. Yan. Makikita mo siya. Yan. Yan, may kikis siya. Hindi ko siya iniipit. Hindi ko siya binabaon. May stick lang siya dyan. Ipapatong ko lang siya para iwas din talaga sa root rot. Kasi eventually, papasok din sa loob yung mga ugat niyan. Kaya, pero pag inipit mo, papasok diretso, ay, mahirap yun. Danas ko na yun. Kasi dati ganun ako mag-ripat. Napansin ko, hindi siya ganun kabilis mag-produce ng kikis. Sabi-sabihin nalulunod yung ugat niya. Hindi natutuyo agad-agad. So, ganun talaga. Tip lang talaga pagka coconut husk, hintayin nyo matuyo ng gusto bago nyo diligan. Huwag kayong addict magdilig. De, joke lang. Huwag kayong sabik magdilig. Ang orchids, hindi porket milig sa tubig, dilig na kayong dilig. Hintayin nyo rin sila. Para din tao yan. Kung ba na may idubog sa tubig, di ka makakain. Ganon din yung ugat nila. Tapos ito si Pandorata. Ayan, oh. Dati ko pinakasin yung maliit. Ayan na siya ngayon. Ang taba na ng mga sudubots niya yun. Ang taba na. Okay sila. Dito mga layo, itong tao dito, yung dinlay ko yan, okay na sila dyan. Meron na ako nakikita mga kikis din dyan, tsaka mangugat na bago. Ito mga Retusini ko yan. So, yan. Ito ano to Inobi to. Yan, nasa fern slab, ay fern chips lang siya. Sa fern chips lang siya. Kung titingnan mo yan. Sa fern chips lang siya. Focus. Yan, fern chips lang siya. Yan. Hindi ko siya pinakabaon para nahangin na ng gusto. Yan, may bago na naman siya doon. Yung isa pinakita ko doon, yung dating maraming kikis doon, hiningi yon ng friend ko. So, pinagay ko na. Ito mga bagong kikis lang, hiningi yun eh. Tapos ito yung Retusini, ayan o. Yung isa malaki doon, meron naman siya dito isa. Ito. Isa. Ito, ayan. Tapos meron pa siyang isa doon. Ito. Ayan. Ito siya. Ayan. Tapos ito. Ito, hindi ko rin ito. Ito, minan ko din to. Yung hybrid pulse. Yan, ang dami yung residue ng fertilizer. Sa ibabaw, yan. Sphagnum moss lang on the top. Huwag nun sa loob. Sa ilalim, sa ibabaw lang. Tapos lagyan nyo ng space. Lagyan nyo ng uling doon pag minamount nyo. Kasi ang sphagnum moss panadikit sa kahoy, kakainin nyo yung kahoy, talaga mabubulok. Ayan, got nyo. Tinali ko lang siya ng nylon. Hindi masyadong masikip, hindi masyadong malawag. Tama lang. Ayan, ayan, may bago siyang. Ayan, sooner or later kakapit na yan dyan. Mag-curl up na yan dyan. Para na siya yung nadoy sa mga files ko doon. Para mga bula-bulatin yung mga ano niya dyan. Yan siya. Nasa patin yan, nilipat ko. Ayan o, pagka dinidiligan mo sila 2 times a day. Yan. Kung sa Dendrobium, green tip, dito red. Yan. Semi-red. Yan. Okay siya. Alam bulati.
Ganyan sila, ayan. Mga ugat nila, oh. Tangled na. Ayan siya. Ito yung kikis niya, meron ng ugat. Yan. Pagka yan, humaba na yung ugat niya. Kakat ko na yung bigay ko sa friend ko siya. Ayan na yung mga ugat nila, oh. Ugat nila, kalambulati. Kalambulati na kakapit. Ayan siya. Itong retusa ko, ayan. Survive na siya. Paano? Retusa to. Ayan ang flower niya. Nag-fade na lang sa araw. Ayan. Tinanggal ko din yung pinaka-midge niya dito, pero okay na siya. Retusa. Ayan, gusto niyang ganyan talaga. Kapit. Heavy feeder yan. Kung normal yung binibigay mong fertilizer sa lahat, pero siya kulang na kulang pa yon. So hindi ko na tinataas yung fertilizer sa kanya, kasi kunin ako kung nutrients ng mga orchids ko dito, lahat pa nag-fertilizer ako. Yun din nakukuha niya, kaya wala siyang choice. Wala siyang choice kundi ganun din makukuha niya, pero napaka heavy feeder nito. Ito pa nag-bloom to, kung magbibigay siya ng bloom ng mga December, tapos magbibigay siya ng spike ng December, magbo-bloom siya, bubuka siya ng mga March, ganun siya katagal, 3 months or ganun, depende. Katagal siya, tapos napakabango ng bulaklak niyan. Ito pa, nice lady, oh, diba? Tingnan, makadidilig ako ng umaga, pero ngayon tuyo siya. Pero okay naman siya, green siya. Minaon ko lang sa kahoy. Yan. Maya magdidilig ako. Babasahin ko siya, mimiss ko lang. Huwag na may lunod, miss lang. Yung tama lang na mabasa yung mga ugat. Ayan, ito. Yung kikis, oh. Mahaba na siya. Styro din to. Ito may nagtatanong sa akin, ba't daw naninilaw ng ganito? Normal yan sa mga dendrobium orchids. Minsan sa katandaan, naglalagas talaga yung mga dahon nila. So normal yan. Ito malang may spike to. Ibig sabihin, pag ganito, naninilaw or wala ka nakikitang kikis na lumilita, ibig sabihin nun, hindi siya nakakasipsip ng tubig at hindi pa siya nagkakaugat. Kaya gano'n. So hayaan mo lang, eventually magkakaugat niya. May spike to eh. Ito. Hindi naman naninilaw siya, pero meron siyang spike. May siyang spike. Ito pa isa. Oh. Tapos ito nasira din. Ito yung nasira, nalaglag din to. Pero ngayon, okay na siya. May bago siyang kikis doon. Tapos ito si Copper Queen. Yan, ang ganda niya, oh. Ito hindi ko rin masyado niniligan to para magtagal yung bulaklak niya. Amang Cattleya kasi, alam nyo na, hindi milig sa tubig. Ito, siguro nag-mature na yung flower niya yan. Nagdilaw na talaga siya. Pero pag unang bloom nito, parang violet, light yellow, light pink, magkasama ganun. Ayan, 2 buds yan. Wala pa ako nakikita bagong lead sa rhizome niya yan. Wala pang lead. Pero yung isa marami. 2 lead yata yan. Ayan siya. Ayan siya. Ang ganda niya. Yellow. Pero yellow siya. Ganda-ganda niya. Tapos ito. Kasama na itong isang orchids to. Tinanim ko siya sa pumice na malaking volcanic rock, yung kulay white, yung nakuha sa ilog. Yan, nabubuhay siya. Lagi ko lang ng konting bunot para ma-maintain yung humidity niya, yung tubig niya doon, para yan. Inipit ko lang yung bunot, pero yung hindi ko rin inipit yung orchids, ipinatlong ko lang din siya. Ayan, makikita mo, meron siyang may bagong kikis doon, tsaka ugat. Ayan siya. Ayan. Make sure lang na pag gagamit kayo ng ganyan, i-treat nyo muna sa fungicide bago nyo gamitin, para sure na wala kayong magiging problema sa bacterial root nila. Magkakaroon ng bacteria yung ugat niya. Ayan, meron pa na bagong kikis doon. Ayun, yung maliit na brown. Ayun, negra siya, hindi makita. Ayan, ipit ko lang siya dyan, nabubuhay siya dyan. Ayan, may mga circulation ng hangin dyan. Gusto niya. Maraming space ng hangin niya sa loob. So mapasok talaga ng maayos yung hangin, kaya nagkakaroon siya ng mga kikis. Yan.
Ayan, kikis siya. Ayan, ganyan siya. Ito pa nalaglag din to eh. Paano to si Morning Glory. Dendrobium mini, ano. Yan, ito hindi ko rin dinidiligan. Ito nalaglag din to, pero yung mga dahon dami, tingnan mo, bali-bali, ganyan siya. Ayan, putol-putol, bali. Pero wag ka. Meron siyang kikis. Ayan, oh, ang ganda ng tubo. Ang tataba. Isa. Yan, dalawa. Tatlo. Yan, ang taba niya. Kung titignan mo siya. Ayan, oh. Ganda ng bulaklak nito, curly. Yan, hindi ako masyado nagdidilig dito kasi nantay ko rin matuyo yung mga bunot na yan. Kasi bunot yan. Nag-store ng tubig. Iwasan mo magdilig, wag kang adik magdilig. De joke lang po. Okay magating, okay masipag magdilig pagka coconut has. Kaya may uling akong ganyan talaga sa gitna, in between, para yung daloy ng hangin dire-diretso. At may mga butas din akong nilagay dyan. Ayan, may styro rin sa loob. Yan siya. Si Curly Morning Glory siya. Yan siya. May ito pa, si green flowers na may spike na siya. Ayan. Yan. Ito may ugat niya. Yung may kikis dun dalawa. Isa yung dalawa. Ayan, o. May sunburn pa yan. Nasyang pakikat na kasama. Ayan. Dami niyang ugat. Tubo doon. Yan. Uling lang din yan. Tapos ito yung mga train ko na dendro. Yan sila. Yan. Yung dalawa. May kikis doon. Dalawang kikis. Yan sila. May spike siya. Ito naman si Parmery Pink. Yan. Dendrobium Parmery Pink. Kaya kung dati nakita nyo naka-shoot, meron lang siyang shoot na labayan. Nakatayo na yung dahon niya. Ang kagustuhan ko lang dito sa Ferns Lab, mabilis matuyo. Kasi itong gantong uri ng mga orchids, ito originated pag sa Thailand, Myanmar, Cambodia. Yan. Ang mga gantong orchids hindi dito nabubuhayan sa atin. Pero mainit din sa lugar nila. So ako din sa atin magpatubo nito. Ayan, nakala mo lang basayan pero tuyo yan. Kagustuhan ko dyan sa Ferns Lab, hindi siya nag-store ng tubig. Yan siya, tuyo. Yan si Parmery Pink. Tapos ito si Triciflorum to or Triciflorum. I don't know paano ang bigkasin pa yan. Mukha lang siyang basa pero tuyo yan. Yan, yun. May bago na siya doong kikis. Ayan. Nasa likod na, ay nasa ibabaw ng dahon ng ng pagpaklawin. Si Dendrobium Triciflorum Parmery. Ang ganda ng bulaklak nito. Dilaw. Tapos ito si Dendrobium Parmery White Deep Yellow. Ayan. Ang tataba namang canes. Ayan siya. Ayan. Tuyo yan. Yung sphagnum moss niya. Tuyo. Alam mo ka basa-basa. Ayan. Milig ni sa araw din to. Gusto mo bulaklak daw to, bilad mo sa araw. Huwag naman direct. Ayan. Ang ganda ng bulaklak nito talaga. Tapos ito yung announcement ko na like kung dinididigan kasi nagpo-produce pa siya ng maraming flower. Ay kikis. Yan. So padilig pa ako kasi dumadami pa siya. Pag naglagas yung dahon yan, huwag diligan. Pero na dun sa taas. Naglalagas. Tapos ito yung rescue dito, hindi ko rin napakita sa inyo to kasi yung pinagkakapitan na ito nasira, nabulok. Hindi ko napakita na vlog sa inyo kasi nga nabubulok yung niya. Ito yung namulaklak dati, dalawa to. Malabong siya kaya dinalawang section ko ng ng pot siya. Yung pot 1 tsaka yung pot 2 niya. Yan. Ito. Ordinary lang nakatleya to pero mabango flower nito. Mabango flower nito. Ayan. Ayun, ninilaw oh. Buti nagapan ko. Nagapan ko talaga siya. Kasi kung di ko nagapan yun, mamatay na. Ang hirap tanggalin. Ayan, dilaw siya. Ayan, uling lang siya. Nakibabaw lang din yan. Hindi ko nilulubog. Ayan. Tapos ito
Chantabon Sunrise. Si Mr. Chantabon Sunrise. Ayan, Chantabon Sunrise. Ayan. Yung mga buds na nakikita ko meron pa din pero hindi na ganun kaumbok dito sa may ano niya. Ang naghahari yung kikis niya. Ayan. Nag-spray ako ng B1 siguro. Kaka-spray ko ng B1. Ayan. Resulta. Kikis. Pero okay lang. Hindi man ako nag-worry na hindi ako bigyan ng bulaklak this year. Basta dumami siya. Mas good news sa akin yan. Okay yan. Ganun yan. Ayan. Uling lang siya. Tapos konting sphagnum sa ibabaw. Yan siya. Ganun yung tataba na mamaga. Pero sana bigyan pa rin siya ng bloom. Umasa pa yan, no? Ayan siya. May dalawa siyang kikis doon. Chantabon Sunrise. Ito si Dendrobium Mini Nemo. Ayan siya. Yan. Green tip pa din kahit napakainit, napakalinsan. Green tip pa din. Yan. Nagbabiolate yung dahon niya kasi sisikatan ng araw dito. Pero yan. Meron siya, walang media, talagang tinali ko lang ng tanse. Yan siya. Yan. Tuwa lang. Uy siya. Yan. Ayun o. Green tip pa din o. Kasi hindi siya natutuyo. Yan siya. Tuwa talaga ako dito. Taba ng kinso. So yun lang guys. Thank you for watching and thank you for subscribing ulit kahit ano. Kahit medyo mahaba ba yun update ko sa inyo. So yun lang. Kung may tanong kayo about sa pag-alaga ng orchids, free to ask lang. Comment down below para masagot ko yung mga question nyo. Yung paano ako mag-alaga ng orchids. Sa akin may effective yung way ng pag-alaga ng orchids. Sana pag na-share ko sa inyo yun, sana effective na sa inyo. Kung paano ko mag-alaga, ma-share ko sa inyo para makatulong na rin ako sa inyo na tulad ko, orchid lovers din. Para matulungan ko talaga pagdating sa pag-alaga ng orchids. Hindi ako naka-professional pero yun lang ang naranasan ko. Tsaka mahilig talaga ako sa halaman, so siguro nakatulong din yun. Na-apply ko din. So yun lang. Maraming salamat. Bye.